Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay yung mga tinatawag na early signs of dementia. Ano po ba yung early signs of dementia? Kumbaga, bibigyan ko na kayo ng warning. At nasa sa inyo na kung kayo'y makikinig o obserbahan nyo yung kasama nyo sa bahay, si nanay, si tatay, o yung sarili nyo. Kung medyo nag-umpisa na tayo ano ba tawag doon? Makakalimutin o ulyanin, no? So, umpisa na po natin. Alam nyo, pag pinag-uusapan ng dementia, parang itong nakikita nyo pong image. Parang may eraser na binubura po yung ating brain. At ang dementia ay isang term na galing sa Latin, galing sa salitang demens. At ang ibig sabihin ng demens, no, ay without mind. So parang binubura nga, di ba? Demens, hindi naman po demonyo, no? Hindi po ganyan yan, ha? So ang dementia po ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon kayo ng loss of cognitive functioning. Ano yung cognitive functioning? Yan yung pag-iisip, pag-aalala ng mga bagay-bagay o pagdadahilan nyo sa mga bagay-bagay o reasoning. So thinking, remembering things, reasoning. Hirap mag-isip, hindi maalala kung saan linagay yung mga bagay-bagay. Marami akong kilala mga senior citizen, sabi nila, pupunta ako ng kusina. Pagdating ko ng kusina, nakalimutan ko kung ano kukunin ko. Mas masama yung naligo ka at pupunta ka ng kwarto at nakalimutan mo magsuot ng damit. Mas masama yun, di ba? At ang masama dito sa isang taong may dementia, naapektuhan yung pang-araw-araw na buhay, yung kanyang ginagawa sa pang-araw-araw. Yan ang problema, na minsan umahantong sa kailangan na talagang may italaga tayong tao na magbabantay dito sa mga taong ito. Okay? Ang dementia po is caused by an abnormal protein grouping. Ibig sabihin, nagkakaroon ng pamumuo ng mga protina na naiimbak po sa utak ng isang tao na nagkakaroon ng dementia. At itong mga naiimbak na protina na to, nagpapahina o pinipigilan yung mga electrical signal ng ating brain, yung tinatawag na mga nerve cells, no? Silang responsible kasi sa mga, kumbaga, electricity ng ating brain. Para kang ngayon nagkaroon ng power failure, leading to death of the nerve cell. Namamatay yung mga nerve cell na yan at dahil dito nagkakaroon ng shrinkage o pagliit ng ating brain. Kaya marami po akong mga pasyente nakikita na nagkataon na sumasakit siguro ulo o kaya nagkaroon ng stroke. At pag sila ay pina-MRI or CT scan, isa sa nakikitang resulta doon, pagliit ng brain, shrinkage ng mga tinatawag na cerebral shrinkage o pagliit ng brain. At ang problema, yung pagliit ng brain, may kinalaman din yan sa paghina ng memorya. Okay. So itong pagliit ng brain o tinatawag yung dementia, sang-ayon dun sa pinaka-Bible na libro ng mga neurologists, yung tinatawag na Diagnostic Statistical Manual of Mental Health o Mental Disorders, number 5, kasi volume 5 na, no? Sang-ayon dito sa pinaka-Bible nila, ang definition na po ng dementia pinalitan. The definition of dementia has been updated dito sa tinatawag na DSM-5 criteria. Ang sinasabi dito, hindi na raw dapat ginagamit yung dementia na salita. Ang diagnosis diyan, ang tawag na MND, Major Neurocognitive Disorder. So pag narinig nyo po yung sinasabing may Major Neurocognitive Disorder, yan po yung dating tinatawag natin na dementia. Yan, para updated tayo sa mga tamang medical term. Ngayon, dito sa isang taong nagkakaroon ng dementia, minsan bago humina ang memorya, ang mapapansin ng mga kasambahay nila o mga pamilya nila, ang mapapansin, nagkakaroon ng pagbabago sa mood. Yung changes sa mood sa behavior ng pasyente ay mas nauuna pa yan dun sa tinatawag na memory problems o nagkakaroon na ng pagiging ulyanin o makakalimutin. So ano mapapansin mo sa isang lolo at lola?
Aba, bakit parang nagbago ang mood? Dati masayahin, ngayon malungkot. Bakit dati palaging gustong lumalabas ng bahay, ngayon parang gustong nakakulong na lang sa bahay? Yung mga pagbabago sa kanilang mood o kaya pag-uugali, masungit ngayon, dati ang bait-bait. Dapat natin bigyan ng pansin. Common changes sa mood ng isang tao ay ang mga sumusunod. So, what are the common changes sa mood o kaya behavior nila? Number one, mas feel nila na sila ay kinakabahan, ninenervyos, nalulungkot o anumang dahilan na nagagalit sila na wala namang matukoy na dahilan. Pero dahil sa kanilang hirap na alalahanin kung ano man yung gusto nilang isipin o sabihin, dun lalo sila nagagalit. So, nagkakaroon ng personality changes. Nagkakaroon ng mga inappropriate behavior. So, pag sinabing inappropriate behavior, dapat hindi naman siya na nagalit o nagtampo agad. Ngayon, konting bagay lang, na. Ayaw na niya makihalubilo, ayaw niya pumunta sa mga gatherings niya, dati niyang kinagisnan, at pati sa trabaho niya, minsan ina-isolate niya sarili niya, ayaw niyang magtrabaho. Nagkakaroon siya ng less interest sa mga ibang tao or being less interest in other people's emotion. Wala siyang pakialam sa ibang tao. Iba rito, makakaramdam naman ng nakakalimutan nila yung mga bagay-bagay, lalo na yung mga bago lang na nangyari sa buhay nila. Halimbawa, nakalimutan niya kung ano kinain niya kanina umaga. Nakalimutan niya saan siya nagpunta kahapon, pero maalala niya yung mga noon, nung high school siya, nung elementarya siya, naalala niya. Ang masama rito, madali na sila misplace ng mga bagay, mga things, no? So, madali nilang iniwan, tas di na maalala saan nila iniwan. So, pwedeng pag sila ay nasa labas ng bahay, naliligaw, o getting lost when walking or driving, nagdadrive, di alam saan napupunta, o kaya naging confused, yung mga dating alam nila mga lugar, ngayon hindi nila alam, o kaya hindi na nila alam yung sinasabi ng loss of track ng time. Date, hindi na nila alam anong date ngayon, anong year ngayon. So, yan yung mga dapat nating ingatan. Kaya imagine nyo kung may ganito po yung mga mahal nyo sa buhay, dyan talaga tayo magkakaroon ng pagpalala ng mga symptoms. Over time, eventually, itong mga tao may dementia, kailangan na talaga na may magtutulong sa kanila o gagabay sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Yan. Ngayon, gusto ko rin ilinaw na ang early signs of dementia ay ang mga sumusunod. So, kung may kilala kayo na may ganito, nahirapan sila mag-solve ng mga problema na napakasimple naman. Hindi sila makapaggawa ng desisyon. Problems following conversation or trouble finding words. Meron silang gustong sabihin, di nila masabi yung tamang words. Napansin nyo na kausap mo siya pero parang hindi kanya naintindihan. Nahirapan siyang gawin yung mga bagay na dati niyang ginagawa. So, difficulty performing familiar tasks. Misjudging distances to objects visually. So, pati yung sa paningin niya nagbabago. At what age can dementia begin? Bagamat kadalasan marinig natin sa mga nagkakaedad, nag-umpisa na magiging ulyanin, nagkakaroon ng dementia, o kaya yung isang sakit na tatawag na Alzheimer, younger onset ng dementia pwede rin po mangyari. Bagamat kadalasan nakikita to sa mga edad 65 and above. Pero meron mga iba na sa edad lang ng 50s, pababa, 40 o even 30 years old, nagkakaroon ng dementia, ang tawag early onset dementia. Anong dapat ngayon gawin? Siyempre, kung nakapansin kayo na may ganyan, dapat samahan nyo po sa isang doktor, masuri maigi, at mapayuhan ng mga kailangan gawin o mga kung may gamot na pwede makatulong. Pero ito po yung mga pangtulong pang sarili. Kung nag-uumpisa pa lang yan, ito po mga gagawin nyo. Number 1, kailangan active, physically active. Exercise, walking tayo dyan. Importante, stretching. I-check nyo po yung sa heart, patingnan sa cardiologist. Tingnan kasi yung mga blood flow, importante. Kumain ng tama. Kailangan may mga activity na masaya, nag-i-enjoy, kumbaga nalilibang. Importante na active socially. Siya mga kaibigan nyo, o kaya classmate nyo nung araw, kailangan meron kayong communication. Sa ngayon, napakabilis na, di ba? May mga Facebook, kung ano-anong komunikasyon, Zoom at iba pa.
make sure na iwasan natin na mga bagay na pwedeng tumama sa ulo. For example, kung may trabaho kayo na ano ba mga trabaho na boksingero, halimbawa, kaya maraming boksingero din nagkakaroon ng mga neurological problem dahil palagi natatamaan. So, pwedeng magbigay din po ng dementia yan. Other than that, yung mga Parkinson na kadalasan sa mga boksingero. Then, check din yung pandinig. Minsan naman, baka naman ng pandinig ang may problema, hindi natin, bakit iba pala narinig? Yung pala, hindi naman kayo narinig na maayos, no? So, ito yung mga paraan na pwede ma-reduce yung risk ng pagkakaroon ng dementia. Active support ng family is very important. So, kung meron po kayong may kilalang na ganyan, napansin nyo nagbago, lalo na yung mga may edad, dapat samahan nyo po sa doktor para masuri maigi. Dahil sa ngayon may mga paraan para mas-slow down po ang progression hanggang magkaroon ng full-blown dementia. Ang dementia po ay hindi, yung term na dementia hindi sakit ha. Yung term na dementia parang sinasabi yung kondisyon na may naapektuhan yung cognitive ng isang tao. Okay? So kung nagustuhan nyo yung paliwanag ko, please mag-iHeart GSK dyan sa baba at huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. Invite nyo po yung mga friends nyo na mag-join dito sa atin para maging, ano ba tawag doon? Sinasabi ko nga, kailangan lahat ng tao kasi may knowledge pagdating sa kalusugan. Dahil karamihan ng mga malalaang kondisyon o mga kondisyon na hindi gumagaling o hindi gumiginhawa ay dahil sa kakulangan ng kaalaman. At dahil din sa kulang din sa disiplina. So sana po, meron po ako na-share sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C. As always, ang inyong gabay sa kalusugan. Maraming salamat po. Bye-bye!